Hindi mo kailangang humingi. Kusan loob kong ibibigay sa'yo lahat dahil gaya nga ng sabi ko, may nararamdaman na ako para sa'yo. Dear Amihan Stories presents One Night with My Son's Yaya. Written by Binibining Manunulat. Good morning po. Ako po si Celeste Arriaga. Narito po ako para sa job interview bilang nani. Magalang na bati ni Celeste habang nakatayo sa malawak at nakaka-intimidate na pintuan ng mansyon. Nakangiti pa rin siya kahit naramdam niya ang kaba sa dibdib. Bahagya siya nahiya nang pagmasdan siya ng ginang na sumalubong. Suot nito ang malinis at desente nitong uniform. Natitiyak niya na ito ang mayordoma ayon na rin sa tindig nito at ayos. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi man lang nagtago ng reaksyon. Tinasan pa siya ng kilay, saka umiling-iling. Masyado kang patpatin. Malamig na sabi nito. Hindi ko alam kung makakaya mo bang alagaan ang anak ng amo ko. Napakurap-kurap siya. Po? 7 taong gulang na ang bata, hindi naman sanggol. Hindi naman siguro mahirap alagaan ng isang batang 7 taong gulang na. Ano bang klaseng bata ito para hindi niya kakayanin? Mukha lang po akong patpatin, Nay. Sagot ni Celeste na pilit pinananatili ang ngiti. Pero kayang-kaya ko po mag-alaga ng bata. May 2 po ako nakababatang kapatid. Ako na po nag-aasikaso sa kanila simula nung nagkasakit si Mama. Tumango ang ginang, pero nanatili ang pag-aalinlangan sa mata nito. Ngumiti rin siya. Kailangan na niyang makuha ang trabaho na yun dahil tiyak na gutom ang aabutin nila sa mga susunod na araw kapag hindi pa rin siya natanggap doon. 10 nani nang na-hire ng amo ko sa loob ng 3 linggo. Sabi nito. Lahat sila umalis din. 3 araw pa lang. 3 araw po? Halos mapasigaw siya sa gulat. Gaano ba kakulit ang aalagaan niya? Medyo makulit ang batang aalagaan mo. Dagdag ng ginang. Pero mabait naman yon. May pagka-adventurous lang. Kayang-kaya ko po. Hindi na niya natapos ang pangungusap. May bigla kasing sumulpot na batang lalaki sa gilid nila. Mga 7 o 8 taon. Naka-button down shirt ito na gusot-gusot. Naka-shorts at may pilyong ngiti sa labi. Who is she, Nana? Tanong ng bata. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Napangiti siya. Ako si Ate Celeste. Nag-a-apply ako para maging bagong nani mo. Nagtaas ng kilay ang bata. Mayroon itong pilyong ngiti sa sulok ng labi. Maya-maya pa ay hinawakan itong kamay niya at hinila siya ng walang sabi-sabi. Luka, saan mo siya dadalhin? Awat ni Nana. In the garden! Sagot ng bata na halatang hindi sanay na tinatanggihan ito sa gusto nitong gawin. I will introduce her to my friends. Nakangiting umiling si Nana pero hinayaan sila kalaunan. Samantala ay halos matapilok si Celeste habang naglalakad kasunod ni Lucas. Mahigpit ang kapit ng bata sa kamay niya, parang excited na excited ito sa kung saan pupunta. Lucas! Tawag niyang mahinahon sa bata. Pwede naman dahan-dahan lang tayo, baka madapa ka kasi. Nope! Natatawa nitong sagot. Come on, Ate Celeste, kailangan mong mamit ang mga kaibigan ko. Natawa siya kahit na kinakabahan pa rin, pero kung gaano naman sila ka-close agad ni Lucas, ay sure ball ng trabaho. Pagdating sa hardin ay nagulat siya na makitang itsura niyon. Mas malaki pa yun sa buong barangay hall sa probinsya nila. Tumigil si Lucas sa tapat ng isang mahabang mesa. Napahinto naman siya. Ano to? Bakit nandito tayo, Lucas? Nakita niya ang 4 na maliliit na aquarium na nakapatong sa isang mahabang mesa at nang lapitan iyon upang tignan ay nangilabot siya. Mga ahas. Hindi malalaki pero hindi rin mukhang harmless. Makikintab ang balat na mga yon at may iba't ibang kulay pa. Sa magkabilang dulo naman ng mesa ay may tig-isang lalaki nakatayo at nagbabantay sa mga ahas na naroon. Ngumiti si Lucas na mas lalong nagpakaba sa kanya. Those are my beloved pets. Proud na sabi ng bata. Kumuha ka ng isa sa kanila.
Nanlalaki ang mga matang nilingon niya ito. Ha? Bulong niya. And kapag nagustuhan ka nila, dagdag ni Lucas na nakangisi, papayag na ako maging nani kita. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman masasaktan ng mga alaga ko. Yung dalawa na nagbabantay sa kanila ay mga expert pagdating sa mga ahas. Napahigpit ang hawak niya sa bag niya nakasabit sa balikat. Lucas, baby, baka kailangan pa nating idamay ang mga friends mong snake. Ayaw mo ba maglaro na lang ng iba? Bulong niya rito sa nanginginig na boses. Ngumiti ang bata na matamis. Para mas masaya, sagot nito. At para malaman ko kung matapang ka. Sa sandaling yon ay narealize niyang iyon marahil ang dahilan kung bakit 10 nani na ang nag-resign sa loob lang ng ilang linggo at mukhang siya pa ang pang-11 kung hindi niya malalampasan ang test na ito. Malalim na bumuntong hininga si Celeste at saka dahan-dahan lumapit sa mga kaibigan ni Lucas na ahas. Pilit niyang pinapalakas ang loob upang magawa ang nais ng bata. Hindi siya pwedeng umuwing luhaan ngayon. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanang kamay sa aquarium nang biglang may nagsalita mula sa likuran niya. What are you doing? Tanong ng kung sino sa likuran niya. Nabigla siya doon dahilan para bahagya siyang mapatili. Kasabay din ang hindi niya inaasahang bagyang pagdulas ng mga paa niya. Akala niya ibabagsak na siya sa lupa. Napapikit pa siya at hinintay ang pagbagsak niya. Ngunit hindi nangyari yun. Bumagsak siya pero hindi sa sahig, kundi sa braso ng isang pamilyar na lalaki. It's you, bulong na lalaki. Ikaw? Gulat niyang wika. Ang lalaking sumalo sa kanya ay ang lalaking nakasama niya sa isang mainit na tagpo nung nagdaang gabi. Nasa bar siya ng kaibigan niya at naglalasing. Pilit na kinakalimutan ng pagtataksil sa kanya ng ex-boyfriend. Nang tamaan ng alak, ay naisipan niyang sumayaw sa dance floor at doon niya nakilala ang lalaki. Lasing na lasing din ito katulad niya. Ilang minuto rin silang sumayaw nito nang maisipan nilang umalis at mag-check-in sa hotel. Naalala niya ang mukha nito dahil naisipan niya yung i-check nang may masmasan siya kinabukasan. Gusto niyang malaman kung worth it bang pinagbigyan ng pagkabirhen niya bago umalis at iwanan ito sa hotel room. Nagmamadali pa siya dahil nga interview niya ngayon sa mansyon. What are you doing here? Sa kabilang banda ay tanong ni William sa babaeng nasa kanyang harapan. Naalala niya pa ang mukha ng babae dahil nang magkasundo silang umalis sa bar kagabi ay hindi pa naman siya lasing na lasing niyon. Malinaw pang pag-iisip niya. Hindi nga lang niya alam kung bakit humaling na humaling siya sa babae at talagang nagpadala siya sa init ng katawan. He hates one-night stand at one-woman man siya. Bukod sa nanay ng kanyang anak na si Lucas, ay wala na siya naging ibang babae. Pero pagdating sa babaeng ito, ay parang andali-daling baliin ang lahat. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil kanina lang ay inutos niya sa sekretarya na hanapin ito o mas dapat ba siyang matakot dahil baka may masama itong binabalak sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na masama kung ang estrangherang nakasiping niya lang kagabi ay narito na ngayon sa kanyang bahay? Mag-a-apply po sana ako bilang nani ni Lucas. Magalang na sagot nito, nangunot ang noon niya. Mag-a-apply itong nani ng anak niya? Dala mo ba mga requirements? Tanong niya. Tumango naman ng babae at inabot sa kanya ang folder na hawak nito. Kumpleto na po yan. Sagot nito. Binuklat niya ang folder. Una niyang binasa ang resume nito. First year college lang ang naabot mo? Tanong niyang muli. Opo, nagkasakit na po kasi nanay ko ng panahon na yan. Wala naman kaming ibang maaasahan kaya tumigil na muna po ako sa pag-aaral para makapagtrabaho. Where's your father? Naku, walang kwenta po ang tatay ko. Sorry po sa words pero yun po yung totoo. Tumango siya. Pagiging waitress na nakasulat dito sa work experience mo, paano naman ako makakasiguro na maalagaan mo na maayos ang anak ko? Po? Anak niyo po si Lucas? Pero, gulat na tanong nito. Bumadha sa mukha nito ang takot. Nangunot ang noon niya, pero naintindihan din naman agad kung bakit ganoon na lang ang reaksyon nito. I'm not married. Matagal na kaming hiwalay ng nanay ni Lucas.
Sagot niya. Para naman ito nakahinga ng maluwag sa naging sagot niya. 4 na taon din po ako sa trabaho ko bilang waitress. Natanggal lang po ako doon dahil sa pang-power trip na manager ko na ex-boyfriend ko din. Wala man po akong tunay na experience sa pagiging isang nanny. Pero batak naman po ako sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Masipag po ako at madaling makapag-adjust. Kayang-kaya ko po ng trabaho. Sagot nito. Tumango siya't ibinaba ng folder na hawak. Pinagmasdan niya ang babae. Saka binalingan ng anak na si Lucas na ngayon ay nagtatago sa likuran nito. Do you want her to be your new nanny, Lucas? Tanong niya sa anak. Yes, Dad. Sagot nito. Talaga, Lucas? Tanong din ng babae sa anak niya. Opo. Sagot ulit ng anak niya. I think she's cool, Dad. Are you sure? Baka mamaya wala pang 1 linggo na nandito siya sa atin. Umalis na siya dahil sa kakulitan mo. Paniniguro niya. She's different. Tumango siya. Okay, bumalik ka na muna sa loob ng bahay. Magpagawa ka ng merienda kay Nana Mabel. Kakausapin ko lang ang ate Celeste mo. Okay po, Daddy. Nang tuluyang makapasok sa loob ng kanilang bahay ang anak, ay saka palang muling pinagtuunan ni William ang babae. Celeste is really pretty, head turner ito. Kahit ang mga bodyguard na kasama niya ay kitang-kita niyang paghanga rito. Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya, umiling ito. Hindi po, hindi ko nga rin po alam na kayo palang tatay ni Lucas. Dito lang po talaga ako pinadala ng agency ko. Agency? Taas ang kilay na tanong niya rito. Opo, doon po ako nag-apply. Hindi ko po alam na kayo po pala ang... Natigilan nito. Kayo po yung kagabi. Natahimik siya. Mukha naman ito nagsasabi ng totoo. Huwag mo nang banggitin yun. Malamig niyan sabi. Hindi na maulit yun, okay? Opo. Mabilis itong sagot. Hindi ko rin po intensyong manggulo. Gusto ko lang po talaga makapagtrabaho. Bumuntong hininga si William. Kung tatanggapin kita, may mga kondisyon ako ipapatupad. Opo, makikinig po ako. Una, trabaho lang ang gagawin mo rito. Walang personalan. Ang nangyari sa pagitan nating dalawa kagabi ay mananatiling sikreto. Ayaw magkaroon ng problema. Opo. Pangalawa, si Lucas ang priority mo, hindi ako. Hindi ang kahit na sino rito sa bahay. Wala kang ibang gagawin kundi ang alagaan siya. Siguraduhin na kumakain siya sa tamang oras at ihatid sundo mo siya sa eskwelahan. Opo, naiintindihan ko po. Pangatlo, kapag may ginawa kang ikapapahamak ng anak ko, kahit hindi mo naman sinasadya, aalis ka agad. Wala na tayong diskusyonan na magaganap. Lumunok ang babae. Naiintindihan ko po. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Napangiti ito ng bahagya. Celeste po. Celeste. Ulit niya. Simula ngayon, probation ka muna. 1 buwan. Titignan natin kung paano ka makitungo kay Lucas. Nanlaki ang mga mata nito. Ibig sabihin po, tinatanggap na kita. Diretso niyan sagot. Pero pwede kang matanggal anytime na may gawin kang hindi maganda, okay? Opo. Mahinang sagot ito. Maraming salamat po. Tumango lang siya. Pumasok ka na sa loob at itanong mo kay Nana Mabel kung saan ka pwede magstay. Opo. Habang naglalakad palayo sa Celeste, ay napahinto sa kanyang kinatatayuan si William. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwan-tuwa siya na sa kanya magtatrabaho ang babae. She's your type, right? Tanong ni Raul, ang kanyang sekretary at kaibigan na rin. Nangunot ang noon niya. Anong pinagsasasabi mo? Sus, kunwari ka pe. Parang kanina lang pinapahanap pa sa akin kung sino yung babae na nakasama mo kagabi. Mabuti na lang at mabilis ako sa trabaho ko at nalaman ko agad na siya rin yun. Blessing in disguise siguro para sa'yo na dito siya nag-apply sa trabaho. Hindi mo na kailangang mahirapan. Umiling siya. Kung ano-ano na naman ang pinag-iisip mo, tumigil ka nga. Wala akong ibang intention sa pag-hire sa kanya. Mukhang kailangan niya lang talaga ng trabaho. Tumawa si Raul. Okay, sabi mo eh. Napailing na lang siya. May mga rules lang kami sa bahay na ito, Celeste. Sana masiguro mo rin susundin mo lahat ng iyon, lalo ng panghuling rule. Samantala ay ani na Mabel kay Celeste. Tumango siya.
Ano-ano po yun, Nana? Umupo si Nana Mabel sa kahoy na silya at bahagyang pinisilan tungkod na hawak nito. Una, huwag kang lalabas ng bahay nang hindi nagpapaalam. Pangalawa, huwag kang mag-uuwi ng bisita rito kahit na pamilya mo man o kaibigan. Pangatlo, huwag kang aakyat sa ikalawang palapag at papasukin ang kwarto ni Sir William. Ayaw na ayaw niyang may ibang pumupunta ron bukod sa akin. At pang-apat, hindi ka pwedeng magkagusto sa amo natin. Huwag po kayong mag-alala dahil ayoko rin pong gumawa ng ikasisira ko sa inyo. Hindi po ako mai-inlove kay Sir William. Asahan niyo po yan. Mabuti naman kung ganon. Marami na rin kasing sumubok na akitin ng ating amo. Hindi naman siguro lingid sa iyong kaalaman kung gaano siya kayaman. Hindi ko rin masisisi ang mga babaeng nahuhumaling sa kanya dahil talaga namang gwapo si Sir at ubod pa ng bait. Totoo pong mabait si Sir William, Nana. Pero hindi po sapat ang pera at itsura para magkagusto ko sa isang lalaki. Gusto ko po yung may prinsipyo at kayang tanggapin ang buhay na meron ako. Isa pa po, alam ko naman po ng mayayaman na katulad niya ay para lang din sa kapwa niya mayaman. Ang mga dukha pong katulad ko ay para lang din sa mga kapwa ko dukha. Tumango-tango si Nana Mabel. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Huminga siya ng malalim. Susundin ko po. Sigurado ka? Tanong na matanda, tila sinusukat ang kanyang sagot. Opo. Sagot niya. Kailangan ko po ng trabaho at nagpapasalamat ako na tinanggap po ninyo akong lahat dito. Tumayo ang ginang. Ayusin mo na mga gamit mo. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng pasilyo. At tandaan mo, kailangan ko pong sundin ang lahat ng rules na meron sa bahay na ito. Mabilis niyang putol dito. Tumango ang matanda. Mabuti, dahil sa bahay na ito, ang mga hindi marunong sumunod ay hindi rin nagtatagal. Lucas, hintayin mo naman ako! Samantala'y tawag ni Celeste habang tumatakbo sa malawak na bakuran sa mansyon ng mga Larsen. Hawak-hawak niyang isang maliit na water gun na halos kasing haba lang ng palad niya. Nag-aayos pa siya ng mga damit kanina sa tutuluyang kwarto nang puntahan siya ni Lucas at yayain na maglaro. Ang hirap naman tanggihan kahit na may ginagawa pa siya, lalo na't nagpakyut pa ito sa kanya. Hindi pwede! Sigaw ni Lucas habang tumatawa. Kapag nahuli kita, talo ka na! Hindi pa naman nagsisimula. Protesta niya sabay hila sa trigger ng water gun dahilan para tumama ang tubig na laman niyon sa likod ng bata. Ah! Daya mo naman! Tumigil si Lucas sa pagtakbo at humarap sa kanya. Ikaw pang unang bumaril! Ngumiti si Celeste. Kasi ang bagal mong tumakbo. Binaril na kita kaysa naman ako pa yung una mong barilin. Kailangan kasi may bilang. Iritabling sabi ni Lucas, pero halata namang aliw na aliw sa ginagawa nila. 1, 2. Hindi nito natapos ang pagbibilang. Ate Celeste! Sigaw ni Lucas sabay hagikik. Hindi ka marunong sumunod! Hindi ka rin naman marunong. Ganting sagot niya habang tumatawa rin. Kaya patas lang po tayo. Tumakbo si Lucas paikot sa malaking puno ng mangga. Dito ako magtatago. Kita pa rin naman kita. Sigaw niya. Malaki ang ulo mo. Kitang-kita ko mula rito. Grabe ka naman ate. Reklamo ng bata. Ayaw na nga kitang kalaro. Uy, biro lang naman. Agad niyan sabi. Sige na, laro pa tayo ng isa pang round. Sandaling natigilan si Lucas at ngumiti sa kanya. Talaga? Oo, sagot niya. Pero this time, ikaw na mauna. Hindi na kita uunahan. Promise? Promise. Okay. Masayang sigaw nito. 1, 2, 3. Naghabulan sila sa bakuran. Panay ang habol niya kay Lucas kasabay ang pamamaril dito ng tubig. Ang bata na may panayan tawa, masayang-masaya sa pinagagawa nila. Natigil lang siya sa pagtakbo nang mapansin ni William na nakatayo mula sa malayo at seryosong nanonood sa kanilang dalawa ni Lucas. Tumigil siya sa pagtakbo. Lucas, sandali lang, sabi niya. Po, bakit po? Tanong ng bata na hinihingal pa sa pagtakbo. Takot ka na bang matalo ate? Hindi naman sa ganon, sagot niya. Ang tingin niya ay napako na sa lalaki na katayo, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila ni Lucas.
May nanonood. Sumunod ang tingin ni Lucas. Si Daddy lang pala. Matagal na ba siyang nandyan? Tanong niya. Kanina ko pa napansin, Ate Celeste. Sagot nito. Nagulat nga din ako na nandyan siya. Hindi naman kasi siya mahilig na panoorin ako habang nakikipaglaro. Lagi lang niyang busy sa trabaho niya. Ganon? Opo, kaya nga sanay na ako na lagi siyang wala eh. Tumingin ulit siya kay William. Hindi ba siya sumasali sa'yo na maglaro? Alam mo na, parang bonding yung dalawa. Umiling ang bata. Hindi po eh, ayaw niya. Naglakad si Celeste palapit kay William. Hawak pa rin niya ang water gun. Sir William? Tawag niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Ilan segundo ba bago ito nagsalita? Kumusta? Mukhang nag-enjoy kayong dalawa dito ah. Opo, sagot niya. Gusto niyo po ba sumali? Umiling ito. Hindi na. Bakit po? Hindi kasi ako interesado dyan. Sagot ni William. Sumingit si Lucas. Madali lang naman po ito, Dad. Barilan lang ng tubig. Napatingin si William sa anak, saka muling bumalik ang tingin sa kanya. Mas mabuti na kayong dalawa na lang. Sigurado po ba kayo? Tanong niya. Sayang naman. Bahagyang kumunot ang noo ni William. Ayoko rin kasing mabasa. Bakit naman po, Dad? Tanong ni Lucas. Mainit naman, tsaka nandito na rin naman po kayo sa labas. Sulitin niyo na po. Ganito na lang. Mabilis sasabi ni Celeste na mapansin ang pagkadisgusto sa mukha ng amo. Manood na lang po muna kayo sa amin. Babalik na kami sa laro. Tumango lang si William, ngunit hindi pa rin inalis ang tingin sa kanya. Lucas, tawag niya sa bata. Tara na. Coming, ate! Sigaw nito at muling tumakbo. I've never seen Lucas that happy since her mother left you two. Pag nagkakaroon siya ng bagong nani, palagi siyang gumagawa ng dahilan para mapalis lang mga yun. Pero ngayon na ganyan siya kasaya kasama ni Celeste. Iba na yan. I think the boy likes her too. Sa kabilang banda ay sabi ni Raul kay William habang pinapanood nilang dalawa sina Celeste at Lucas na naglalaro sa bakuran. To be honest, kahit ako nagulat din. Hindi ko inaasahan na magiging ganyang kabait si Lucas pagdating kay Celeste. Siguro dahil pakiramdam ni Lucas ay safe siya kapag kasama niya si Celeste. Tumango siya. Maaring ganun na nga. Sana lang magtuloy-tuloy eh. Napangiti si Raul at bahagya siya nilingon. Alam mo, bihira kitang marinig na magsabi ng ganyan pagdating sa mga taong pinapapasok mo sa buhay ni Lucas. Pero aminado ka naman siguro na may pinagkaiba si Celeste sa mga naging nani ni Lucas noon. Huminga siya ng malalim. Oo, aminado naman ako dyan. Kita mo naman, dati isang araw pa lang niyang kasama nani, may mga kalokohan na si Lucas. Iiyak, magtagtago o kung minsan pa nga'y magpapanggap ang may sakit. Ngayon, siya pang humihila kay Celeste para maglaro. Natatawang sambit ni Raul. Kanina nga halos ayaw ko na niyang pansinin. Napailing siya. At iyon nga ang mas nakakapagtaka, di ba? Hindi pa naman sila matagal na magkakilala. Pero kitang-kita ko na gustong-gusto na agad ni Lucas ang bago niyang nani. Gumiti si Raul. Mukhang may tiwala na siya agad kay Celeste. Yan ang kinakatakutan ko. Mahina niyang tugon. Paano kung masaktan lang ulit siya? William, seryosong wika ni Raul. Hindi mo kontrolado ang lahat, pero alam mo sa nakikita ko kung paano mo siya pinagmamasdan, tingin ko'y umaasa ka may mangyayaring mabuti. Hindi na siya sumagot. Sa halip ay tinawag niya si Lucas. Anak, maghahapunan na tayo maya-maya. Sandali lang po, Dad! Sigaw ng bata. Tatapusin lang po namin ito ni Ate Celeste. Okay, sige. Tanging sagot na lang niya. Inanyayahan niya si Raul na sumabay na sa kanilang maghapunan. Nauna na rin silang pumasok sa loob. Mukhang okay naman si Celeste, William. Hindi pa siya nag-iisang araw pero nakuha na agad niyang loob ni Lucas. Komento ni Nana Mabel. Ipinakita ba ni Lucas sa mga alaga niya kay Celeste? Natatawan tanong niya. Tumas ang kilay ni Nana Mabel. Kaya mo nga siya nadatan kanina sa garden dahil pinapakilala sa kanya ni Lucas sa mga minamahal niyang kaibigan. Mabuti na lang at mukhang matapang naman si Celeste, hindi natakot. Ganun po ba? Oo, yan din siguro ang dahilan kung bakit close agad silang dalawa ngayon. Kakaiba ba si Celeste, Nana Mabel? Natatawan tanong ni Raul.
Nasabi niyo rin po sa kanya mga house rules ni William? Natawat si Nana Mabel. Oo, nasabi ko na rin sa kanya kanina. Sabi nga niya na imposible raw na magagusto siya kay William, bagay na sobrang ikinagulat ko. Po? Bakit daw po? Kuryosong tanong ni Raul, siniko niyang kaibigan. Tumigil ka na nga dyan. Ang mayayaman daw kasi ay para lang sa kapwa nila mayayaman. Ang mga dukhang kagaya niya ay para lang din sa kapwa niya dukha. She's really something, ha? That's enough. Mabuti pa kumain na tayong lahat. Saway niya sa mga ito. Maya-maya pa ay dumating na sina Celeste at Lucas. Inasikaso agad ng babae ang alaga at nilagyan ng kanin sa plato at tinulang manok ang mangkok nito. Pasimple lang niyang pinapanood ang dalawa. Dahan-dahan ng Lucas, mainit pang sabaw. Saway ni Celeste na mapansin nito ang sunod-sunod na pagsubo ni Lucas. Okay po. Masunuring sagot ng kanyang anak, sabay upo ng maayos. Nagtaas ng kilay si Raul at tumingin sa kanya. Himala. Tahimik nang ngumiti siya habang pinagmamasdan si Celeste na inilalayo ang plato ni Lucas. Hintay muna nating lumamig. Kailan pa siya nakinig ng ganyan? Bulong ni Raul sa kanya. Hindi siya sumagot. Abalang paningin niya kay Celeste at sa kung paanong pinupunasan nito ang pawis si Lucas. Kung paanong hinihiwa nitong ulam ng bata sa maliliit na piraso. At kung paanong pasimple nitong tinatanong ang bata kung sapat na ba ang pagkain nito. Ate Celeste, biglang sabi ni Lucas. Bukas po ba maglalaro ulit tayo? Kung papayag si daddy mo. Sagot nito sabay tingin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa. Sa kanya binalingan ng anak. Kung tapos ka na sa assignments mo, pwede na kayo maglaro ulit ni Ate Celeste mo. Mahinahon yan tugon. Okay po. Masiglang sagot ni Lucas. Yay! Ang saya-saya ko talaga na nandito ka na, Ate Celeste. Hindi na ako mag-isa. Napabuntong hininga si William. Hindi sa inis, kundi sa kakaibang gaan sa pakiramdam na makitang ganoon kasayang anak. Tahimik siya nagpatuloy sa pagkain. Hindi niya mapigilang matuwa sa nakikita niya. May boyfriend ka na ba, Ate Celeste? Biglang tanong ni Lucas dahilan para matigilan silang lahat. Umiling si Celeste. Wala na akong boyfriend. Yung ex ko, kakabreak lang namin. Bakit mo naman naitanong? Tanong nito. Yun nga rin ang tanong ni William sa kanyang anak na hindi naman niya masabi-sabi. Kasi kapag lumaki na ako, Ate Celeste, liligawan na kita. Gusto kita maging girlfriend ko. Sagot ni Lucas. Natawa si Celeste, kahit siya'y natawa rin sa sinagot ng kanyang anak. Kapag lumaki ka na, matanda na ako noon, hindi na tayo bagay sa isa't isa, pagtatawanan na tayo ng lahat ng makakakita sa atin. Sagot ng babae. Ngumuso si Lucas. Hindi naman siguro, Ate Celeste. Basta, gusto ko, ikaw maging girlfriend ko kapag lumaki na ako. Napailing na lang siya. Mukhang uunahan ka pa ng anak mo kay Celeste, ah. Panunuya ni Raul. Dumali ka na naman. Tumigil ka nga dyan. Puro kakalokohan. Dahil nag-e-enjoy sa ginagawa sa Celeste, ay hindi na niya namalayang halos magliliman linggo na siya bilang nani ni Lucas. Mas lalo sila naging close sa dalawa. Paano? Kahit saan magpunta ay palagi siyang kasama ng bata. Kapag gumagawa ito ng homework ay madalas na siya ring tumutulong. Hatid sundo niya rin ang bata sa eskwelahan at maging ang baon nito'y siya rin ang nag-aasikaso. Ang galing mo ah. Magliliman linggo ka na rito. Buti nakatagal ka. Nakangiting wika sa kanya ni Raul. Hindi naman sila super close pero madalas din sila magkwentuhan kapag naliligaw ito sa mansyon. Ewan ko ba kung bakit hindi nagtatagal ang ibang nani ni Lucas noon eh. Ang bait-bait na bata naman ang alaga ko. Sagot niya. Baka kasi para sa'yo talagang trabaho na ito. Sagot nito. Siguro nga. Kumusta naman ang pamilya mo sa probinsya? Okay na naman si nanay. Nabibili ko na kasi ang maintenance niya, kaya nakaka-recover na siya kahit papano. Ang mga kapatid ko naman, masisipag din sa pag-aaral nila. Nung unang buwan niya ay nakasahod siya. Nagulat siya sa sobrang laki niyon. Binigyan din kasi siya ni William ng bonus dahil siya lang daw ang nani na nakatagal kay Lucas. Tuwan-tuwa naman siya dahil marami siyang maipapadalang pera sa kanyang pamilya at may matitira pa para sa kanya.
Kahit na hindi niya kailangan ng pera dahil wala naman siyang ibang pagkakagastusan. Itinabi na lang niya yon para in case of emergency ay may madudukot siya. Maya-maya pa, dumating na rin si William sa kusina. Nag-aalmusal na silang dalawa ni Nana Mabel ng datnan nito. Kanina pa rin nakaalis si Lucas para pumasok sa school. Sabi na sa akin ni Nana Mabel ang hinihiling mo na 2 days off ngayong weekend, Celeste. Uwi ka raw sa probinsya nyo? Bungad ni William sa kanya. Hindi alam ni Celeste kung paano magre-react matapos marinig ang boses ng amo. Napapansin niya na pagdating dito ay palagi na lang siyang nako-conscious at kinakabahan. Ewan ba niya? Mukhang nagkakagusto na yata siya kay William. Well, sino ba naman ang hindi? Tama si Nana Mabel. Ubod nga ito ng bait. Pero hindi pa rin tama dahil mas mahalagang trabaho niya kaysa sa kahit anong bagay. Tumango siya. Opo sana sir. Fiesta po kasi sa amin. Makakapaganda si nanay ng kaunti. Gusto niyang umuwi ako para sabay kaming makapagsimba at makapagpasalamat sa unti-unti niyang paggaling. Sagot niya. Uy, fiesta. Masaya yan. Ang tagal na nung huling dumalo ako sa isang fiesta. Pwede ba kami sumama? Tanong ni Raul. Ha? Po, sasama kayo? Oo, sasama rin sina William at Lucas para masaya. Anito at saka binalingan ng kanilang amo. Di ba, William? Bumuntong hininga muna si William bago tumango. Ay, pwede rin. Hindi pa yun na-experience ni Lucas. Naku, malit lang po yung bahay namin sa probinsya. Kaunti lang din pong handa namin pero totoong matutuwa kayo sa fiesta namin. Taon-taon naman yung inaabangan ng mga kapatid ko. Sagot niya. So, it's a deal then? Sasama kami sa probinsya nyo. Nakangiting sabi ni Raul. Okay po, sasabihin ko agad kay nanay. Matapos ang almusal ay umalis na rin para magtrabaho sina William at Raul. Siya na may tumulong kay Nana Mabel sa paglilinis ng kusina. Nasaan po sina Ate Tess at Ate Mildred, Nana? Tanong niya sa matanda habang hinuhugasan ang pinagkainan nila. Kasama nila sa trabaho sina Tess at Mildred. Day off ngayon ni Tess. Si Mildred naman ay nagpaalam na uuwi muna sa kanila. May sakit daw kasi ang anak niya. Nagkukwentuhan silang dalawa ni Nana Mabel nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang kinuha yon at sinagot ang tawag. Si Lucas yun. May pinapadalang cellphone si William kay Lucas para in case na may emergency ito sa school ay makakatawag ito agad. Oh, napatawag ka Lucas. May problema ba? Tanong niya rito. Narinig niyang pag-iyak ni Lucas sa kabilang linya. Ate Celeste, pwede ka bang pumunta dito sa school ko? Nasa principal's office po ako. Ha? Bakit? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong niya. May nabubuli po kasi sa akin. Inaway niya ako, kaya nasuntok ko siya. Sagot nito. Ganun ba? Diyos ko, masama nakikipag-away Lucas, okay? Tatandaan mo yan palagi. Sige, papunta na ako dyan. Sagot niya. Wag mo na po sabihin kay Daddy baka mapagalitan naman niya ako. Pero, please Ate Celeste. Ay okay, sige, papunta na ako. Hindi na nagdalawang isip pa sa Celeste at dali-dali nang umalis. Hindi na rin siya nagpahatid sa driver o nagpaalam man lang kay Nana Mabel. Dumiretso na talaga siya sa school ni Lucas sa takot na baka ano pang mangyari sa kanyang alaga. Nang makarating sa school ay sa principal's office na siya dumiretso. Naroon nga si Lucas, isa pang batang lalaki, ang magulang nito at ang principal. And you are? Tanong sa kanya ng principal. She's my mother, ma'am. Mabilis sa sagot ni Lucas. Hindi niya inaasahan yon, pero tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Oh, okay, Mrs. Gusto ko pong malaman yon na hindi itong unang beses na may nakaaway si Lucas. Pero ito yung pinakamatindi niyang ginawa sa lahat. He punched his classmate out of nowhere. Sa tingin niyo po ba tamang gawin yon? Tanong sa kanya ng principal. Nangunot ang noo ni Celeste. Bakit tunog bias naman itong principal? Hindi po ganyang klase ng bata ang anak ko, ma'am. Kung makapagsalita naman po kayo, parang siguradong-sigurado kayo na si Lucas ang may kasalanan sa nangyari. Sagot niya. Aba, bakit? Sinasabi mo bang ang anak ko may kasalanan nito? Ay siya na ngayon nasaktan? Sagot ng magulang ng batang nakaaway ni Lucas. Hindi nakikipag-away si Lucas. Kilala ko siya at alam kong hindi niya magagawa yon unless may nag-provoke sa kanya. Sagot niya.
Bago pa makasagot ang babae, naunahan na ito ni William na hindi niya alam kung bakit naroon. "What's going on in here?" tanong ni William. "Mr. William Larsen, what are you doing here?" Sa kabilang banda ay gulat na tanong ng principal kay William na makapasok siya sa opisina nito. "What do you mean? Lucas is my son. Bakit hindi niyo ako tinawagan para alam ko kung ano nangyayari sa anak ko?" Asik niya sa mga ito. Nandito naman po si Mrs. Larsen. Siya na pong pumunta rito para maresolba ito nangyari sa mga bata. Sagot ng principal. Nangunutan noon niya, "Mrs. Larsen? Kailan pa siya nagkaroon ng Mrs.?" Taas kilay na binalingan niya si Celeste na ngayon ay tila kinakabahan na katingin sa kanya. Mukhang alam na niya kung ano ang nangyayari. "Dad, what are you doing here?" Tanong ng anak niya sa kanya. "Nana Mabel told me you got into trouble at school. I came as soon as I can, but it looks like your mother beat me to it." Tugon niya. Kita niya ang pag-awang ng mga labi ni Celeste sa naging sagot niya. Narinig pa niya ang mahinang pagsinghap nito. Hindi niya agad hinarap ang babae. Sa halip ay bumaling muna siya sa anak. "Lucas," mariing tawag niya rito. "Ano nangyari? Bakit ka napatawag sa opisina ng principal?" Napayuko ang bata. "May nakaaway po ako, Dad." "Sino nakaaway mo?" "Si Jared po," sagot ni Lucas. "Bakit?" Sumingit ang principal. "Mr. Larsen, nagkaroon po ng pisikal na komprontasyon. Ayon sa guro, si Lucas pong unang..." "Sandali." Putol ni William, saka tumingin ng diretso kay Lucas. "Ikaw ang tatanungin ko, anak. Anong ginawa niya sa'yo?" Tumingin sa kanya si Lucas, halatang kinakabahan ng anak niya. "He insulted me." Mahinang sagot nito, natigilan silang lahat. "Anong sinabi niya?" Tanong niya sa mababang tinig. "William, tinatakot mo siya." Bulong ni Celeste. Hindi niya ito pinansin. "Anong sinabi niya?" Tanong niya sa anak. "Sinabi niya po na wala daw po akong mami kasi malas daw po ako. Nainiwan tayo ni mami dahil ayaw niya sa akin." Napasinghap ang principal. Maging si Celeste ay nagulat din sa ipinagtapat ni Lucas. "Sinapak mo siya?" Tanong niya ulit sa anak. "Opo." Diretsong sagot ni Lucas. "Kasi hindi po siya tumitigil kahit sinabi ko na tigilan na niya ako." Tumango siya saka muling humarap sa principal. "Nasaktan ba ng malubay ang batang yan?" "May pasapo sa braso pero hindi naman po masyadong seryoso." Sagot nito. "Humingi ba ng tawad ang batang yan sa sinabi niya sa anak ko?" Tanong niya. Nagkatinginan ng principal, ang guro sa gilid at ang ina ng batang nakaaway ni Lucas. Hindi pa po. Muli siyang tumingin kay Lucas. "Anak, mali ang manakit, alam mo yan." "Opo." Sagot ng bata. "Pero mali din naman po sinasabi niya." "Hindi kita sisisihin sa ipinaglaban mo, pero may paraan para ipagtanggol ang sarili na hindi ka mawang gamit." "Opo." Muling sagot ni Lucas. "I'm so sorry, Dad." "Humingi ka ng tawad sa pananakit mo sa kanya, pero hindi ka hihingi ng tawad sa pagprotekta sa pamilya mo. Naiintindihan mo?" "Opo, Dad." Tumingin siya muli kay Celeste. Kita niyang kaba, ang pag-aalinlangan at ang bahagyang pagluwag ng hininga nito. "Umuwi na tayo," sabi niya. "Pag-uusapan natin to na maayos sa bahay." Opo." Mahina nitong sagot. "I'm really sorry, Dad. Hindi ko lang po talaga nagustuhan ang sinabi ni Jared kaya nasunto ko siya." Ani Lucas pag-uwi nila sa bahay. Nasa kwarto sila ni Lucas ngayon. Siya'y nakaupo sa kaliwang side ng kama at si Celeste naman ang nakaupo sa bandang kanan. "I understand, Lucas, pero sa susunod, subukan mo na huwag manakit ng ibang bata dahil masama yun." Sagot niya. "At huwag ka din po sanang magalit kay Ate Celeste kung sinabi niya na siya yung nanay ko. It was my idea, Dad." Anito. Natawa siya at bahagyang ginulo ang buhok ng anak. Hindi naman ako galit sa kanya. She was just trying to protect you." Sagot niya. Tumango si Lucas at saka yumakap kay Celeste. "I wish you were my mom, Ate Celeste." Anito.
Nagkatinginan silang dalawa ng babae. Kita niyang gulat sa mga mata nito. Maging siya'y nagulat din sa sinabi ng kanyang anak. Mukhang gustong-gusto talaga ni Lucas si Celeste. Pagkatapos nilang patulugin si Lucas, ay lumabas sa silang dalawa ng kwarto nito. Inanyayahan niya si Celeste na mag-usap sila sa living room. I'm sorry, Mr. Larsen. Hindi na kita nasabihan nung tumawag si Lucas sa akin. Umiyak kasi siya at nataranta na ako. Wala akong iba naisip nung oras na yun kundi ang mapuntahan siya agad. Anito, tumango siya. Ayos lang, naiintindihan ko. Kasalanan ko rin naman eh. Kung sana'y masaging priority ko lang ang anak ko kaysa trabaho, hindi na sana abot pa sa ganito. Wala kang kasalanan, Mr. Larsen. Tingin ko nga po yan swerte-swerte ni Lucas dahil kayong tatay niya. Gagawin niyo po lahat para lang mabigyan ng magandang buhay ang anak niyo. Pero tignan mo, nung unang beses na magkaroon siya ng problema sa eskwelahan niya, ikaw ang unang tinakbuhan niya para humingi ng tulong, imbes na akong tatay niya. Ayaw niya lang po talaga na maabala ka niya. Sagot niya. But thank you, Celeste. Thank you for protecting and loving my son unconditionally. Mukhang hindi nga ako nagkamali na ikaw ang kinuha ko nani ni Lucas. Napangiti sa Celeste. Wala po yan, Mr. Larsen. Mabait po na bata si Lucas. Kahit na sino'y mamahalin siya. Pero hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo para sa kanya. Bulong niya. Tumango lang ang babae. 2 araw din po ba kayo sa amin? Pag-iiba ni Celeste sa kanilang pinag-uusapan. Oo, kung ayos lang sa'yo. Sa amin po kayo matutulog? Kung pwede lang naman. Maliit lang po yung bahay namin eh. Walang problema, hindi naman kami masailan. Pasensya na po kayo maliit lang kasi talaga tong bahay namin. Ani Celeste nung araw na sumamang kanya mga amo sa pag-uwi niya sa probinsya. Buong akala niya ay nagbibiro lamang ang mga ito na sasama sa kanya, pero nagulat siya nang talagang nakahanda ang mga ito kaninang bago siya umalis. Malapit lang naman ang probinsya nila, sa Cavite lang. Gumiti ang nanay niya at niyakap siya. Sana sinabi mong kasama mong amo mo anak, di sana nakapaghanda ako ng masarap na ulam at nakapag-general cleaning man lang ako. Pabulong na sabi sa kanya ng ina. Sorry po nay, nawala na rin kasi sa isip ko yun dahil mas na-excite akong umuwi dito. Sagot niya. At saka akala ko talaga hindi sila seryoso nung sinabi nilang sasama sila. Binalingan din ito agad ang mga bisita nila. Kung may kailangan po kayo, huwag kayong mahiyang magsabi. Magpupunta lang po ako sa kusina para makapagluto na ako ng pananghalian natin. Sabi pa nito. This is where you live, Ate Celeste? Tanong ni Lucas sa kanya. Oo. Malit lang no? Pero sobrang saya naman dito kasi close ang pamilya namin. Puro problema pero patuloy na lumalaban. Nakangiti niyang sagot kay Lucas. Nasaan na mga kapatid mo? Tanong sa kanya ni Raul. Naroon po sila sa bakuran, kumukuha ng mga gulay na pananim ni nanay. Pandagdag na rin sa panghanda natin bukas. Sagot niya. Bukas pa talagang fiesta sa kanila. Maaga lang siyang umuwi para makatulong sa ina. Nako, tiyak na mag-e-enjoy kayo rito. Bukas may gagawin ng mga palaro sa barangay. Pwede tayong sumali doon. Ano-anong mga laro ba yan para makapaghanda kami ni William? Natatawang ani Raul. Po, sasali si sir? Natatawan tanong niya. Noong nakarang taon, may palo sebo dito. Habulan ng biek, agawan ng buko at kung ano-ano pa. May malaking cash prize pang mananalo kaya inabangan ng lahat dito sa amin. Mukhang exciting nga. Ani Raul. Opo, sagot niya. At huwag niyong malitin ng mga palaro dito, lalo ng habulang biek. Mabibilis sumakbo mga biek dito. Nung bata pa po ako, 1 oras na ako humahabol ng biek, natalo pa rin ako. Tawan-tawa pa ang buong barangay. Sabat ng isang binatilyo mula sa labas. Lumingon si Celeste at nakita ang dalawa niyang kapatid na papasok sa loob ng bahay. May bitbit ang mga itong bayong na may lamang talong at sitaw. Ate! Sabay nabati ng mga ito. Ito ba mga kapatid mo, Celeste? Tanong ni William. Opo, sagot niya. Si Marco at si Lila po. Si Marco po high school na. Si Lila naman po patapos na ng elementarya. Magandang tanghali po. Mahiyain ngunit magalang na bati ng dalawa. Ay, ang babait naman. Ani Raul. Kayo ba magluluto ng ulam bukas? Si nanay po. Sagot ni Lila. Pero tumutulong din po kami.
Sabi ko sa'yo, bulong ni Raul kay William. Mas masaya talaga sa probinsya. Narinig niya yon kaya bahagya siyang umiti. Simple lang po dito sa amin pero masaya. Marco, Lila, ito pala yung amo ko, si Mr. William Larsen. Pagpapakilala niya, umiling si William. Wala ka sa trabaho, Celeste. William na lang itawag mo sa akin. Anito sa kabinalingan ng mga kapatid niya. Kuya William na lang ang itawag niya sa akin. Dagdag pa nito. Okay po, Kuya William. Napangiti sa Celeste at saka si Lucas naman ang binalingan. Ito naman si Lucas, 7 years old lang siya. Siya naman ang batang inaalagaan ko. Pagpapakilala niya kay Lucas, sabay turo naman kay Raul. Yun naman si Kuya Raul niyo, kaibigan ni Kuya William. Hello po sa inyong lahat! Lumabas muli ang nanay niya mula sa kusina. Celeste, pakisamahan mo muna mga bisita mo. William, Raul, maupo muna kayo. Maya-maya lang may maihain akong pananghalian natin. Nako, wag na po kayo mag-abala masyado. Ayos lang po kami sa kahit anong pagkain. Ani William, hindi pwede yon. Mabilis sa sagot ng nanay niya. Bisita kayo. Dito sa amin, bawal lang hindi pinapakain ng masasarap na pagkain ng mga bisita. Natawa si Raul. Mukhang wala kaming choice kundi kumain na marami Ganyan talaga si nanay. Singit niya. Kahit minsan wala na kaming makain, ipipilit pa rin niyang may maihain sa bisita. Ate Celeste. Mahinang tawag ni Lucas sa kanya. Salamat sa pagsama mo sa amin dito sa inyo Akala ko mamimiss kita nung nagpaalam kang uuwi dito. Napatingin siya rito. Ako pa nga dapat na magpasalamat sa inyo. Hindi ko akalaing sasama kayo. Akala mo ba nagbibiro lang kami? Tanong ni Raul. Sabi namin, sasama kami, di ba? Maya-maya pa'y kumakain na sila ng tanghalian. Pakbet, sinigang na salmon at pritong galunggong ang kanilang ulam. Akala niya hindi magugustuhan ng kanyang mga bisita ang ulam na inihanda ng kanyang ina. Ngunit gulat na gulat siya nang magaganang kumain ng 3. Kasama si Lucas. Nang gumabinay na tulog na rin sila, ipinagamit na muna niya ang kwarto ni Marco kina William at Raul. Ang kapatid niya ay nakikitulog muna sa kwarto ng nanay niya. Wala naman ang tatay niya dahil ilang linggo na itong hindi umuuwi. Hindi siya makatulog kaya iniwanan na lang muna niya sa kwarto si Lucas na tulog na at saka lumabas ng bahay. Can't sleep too? Tanong ni William. Nagulat siya na makita ang lalaki na nakasandal sa puno ng mangga. Mukhang kanina pa ito doon at hindi rin makatulog kagaya niya. Tumango siya. Kayo rin po? Oo Gumiwi siya. Masakit po ba sa likod ang higaan niyo? Natawa ang lalaki. Hindi naman sa ganun, medyo namamahay lang siguro ako. Tumango siya. May tanong po pala ako. Sana huwag po ninyo masamain. Ano yun? Hindi niya alam kung itutuloy niya pa ba ang tanong o mananatili na lang na tahimik. Pero sa huli, hindi na talaga niya kinaya ang kuryosidad at nagtanong na. Ano po nangyari sa mami ni Lucas? Bakit hindi niyo po siya kasama? Bumuntong hininga si William. Okay lang po kung hindi niyo sasagutin. Na-curious lang po talaga ako. Anya. I was just 21 when we had Lucas. 20 naman ang nanay niya. Masyado pa kaming bata nung nagsama kami para mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak namin. Sinubukan din naming 2 pero hindi talaga nag-workout. Hanggang sa mapagpasya namin na maghiwalay na lang. Ang huling balita ko sa kanya, ikakasal na siya. Kumunat noon niya. Hindi po kayo nagpakasal noon? We were planning to pero hindi na nangyari dahil mas nauna ang mga hindi namin pagkakaintindihan. Mahal niyo po pa ba siya? I didn't love her. Nabuntis niyo lang po talaga? Tumango ito. Ganun na nga. Kaya nga bumabawi ako kay Lucas ngayon. Hindi ko siya mabigyan ng kumpletong pamilya kaya ibinibigay ko na lang ang lahat ng kailangan niya. Napalaki niya naman po na mabait at mabuting bata si Lucas kahit walang mami niya. Anya. Yun talagang pinipilit ko mangyari dahil doon lang ako makakabawi sa kanya. Sagot nito. Maagang nagising si Celeste kinabukasan. Tumulong siya agad sa ina sa paghahanda nito sa mga lulutuing ulam. Sa labas ng kanilang bahay sila magluluto. Celeste, halika nga rito.
Napalingon siya sa direksyon na pinanggalingan ng boses ni Aling Mercy habang pilit na iniiwasan na makakapal na usok mula sa iniihaw na baboy ng kanilang kapitbahay. Sumasakit ang ulo niya sa ingay ng tumutugtog na banda, ang tawanan ng mga tao at ang sigawan ng mga batang nagtatakbuhan sa gilid ng kalsada. "Sandali lang po," sagot niya. "Sandali ka pa dyan, mauubusan ka na ng lumpia!" Sigaw ulit ng matanda. "Paborito mo pa naman ang lumpia ko!" Lumapit siya. Hawak ang laylay ng suot na bestida habang maingat na umiiwas sa natapong soft drink sa lupa. Nang makita siya ng mga kapitbahay ay agad siyang sinalubong ng tanong ng mga ito. Wala pa ring pinagbago. Tsismosa pa rin ang mga kapitbahay niya. "Celeste, umuwi ka pala," sabi ni Mang Rudy habang nagsasali ng pansit sa plato. "Kailan ka babalik sa Maynila?" "Bukas din po ng hapon, may trabaho pa po kasi ako." Maikling sagot niya. "Single ka na naman daw." Singit ni Aling Mercy na tila ba iyon ang pinakamahalagang impormasyon sa bagong pista. Natawang ilang nakarinig. Siya naman ay napayuko sa hiya, pero bahagya pa rin namang ngumiti. "Opo." "Sayang naman," sambit ng isa. "Ang ganda-ganda mo pa naman tapos ayaw mong gamitin." Tahimik siyang tumanggap ng plato. Hindi na siya sumagot. Sanay na siya. Tuwing fiesta, parang kasabay ng pag-ikot ng lechon ang pag-ikot din ng mga tanong tungkol sa buhay niya. Bakit wala pa siyang asawa? Saan siya nagtatrabaho? At kung ano-ano pa. Nang makakuha ng pagkain ay babalik na sana siya sa kanilang bahay pero may biglang tumawag sa kanya. "Uy, Celeste!" Nanigas siya sa narinig na boses. Dahan-dahan siya lumingon. "Nandyan ka pala." Si Darren yun, ang ex-boyfriend niya. "Nandito ka rin pala," tugon niya, pilit na pinakalma ang boses. "Fiesta, malamang," sabi nito sabay ngiti. "Hindi ka man lang nag-message." "Hindi ko alam na kailangan pa pala nun." Malamig na sagot niya. Saglit na natahimik si Darren. "Masama pa rin ba ang loob mo?" "Hindi." Mabilis yan sagot. "Matagal na ako nakamove on, kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan." Tumango ito, tumalikod na rin. "Celeste, balita ko sa nanay mo na kasama mong umuwi ritong amo mo." Tanong sa kanya ni Aling Mercy na nakasunod pala. "Ah, opo, nandiyan po sila sa bahay namin." Sagot niya. "Bakit sumama sa'yo? Nililigawan ka ba?" Natawa siya. "Hindi po, curious lang sa fiesta rito sa atin." Tumango ang matanda. "Celeste!" May tumawag na naman sa kanya. Nilingon niya kung sino yon. Napangiti siya na makita si William. Gising na rin pala ito. "Good morning po." Bati niya rito. "Good morning. Nagluluto na kayo?" Tanong nito. "Ah, opo." Sagot niya. "Do you need some help?" "Kaya naman po namin yung nanay." Sagot niya. Tumango lang ang lalaki. "Yan bang amo mo, Celeste? Aba, napakagwapo naman pala at mukhang makisig na binata pa." Sabi ni Aling Mercy. Sumunod pa rin ito sa kanya hanggang sa bakuran nila, bitbit ang isang plato ng menudo. Tumango siya. "Opo, si William po." "Anak, magsabay na kayong kumain ni William habang nagluluto ako. Doon na kayo sa likod bahay para ma-relax kayo." "Tutulungan ko pa po kayo sa niluluto niyo, Nay." Sagot niya. "Diyos ko, para namang ang dami kong lulutuin. Sige na, doon na kayo at kumain na. Ako nang bahala rito." Wala na siya nagawa kundi ang sumunod na lang. Siya na nag-asikaso sa kakainin nila ni William. Nagtimpla na rin siya ng kape para sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, sabay na silang kumain. "Gustong-gusto ko tong simpleng pamumuhay niyo, Celeste." Ani William. "Salamat po." "Gusto mo pa bang magstay dito pagkatapos ng fiesta?" "Nako, hindi na po. Sasabay na rin po ako sa inyo pabalik ng Maynila." Tumango si William. "Sigurado ka ba dyan? Pwede ka pa namang magstay dito kung gusto mo pang makasama ang pamilya mo." Umiling siya. "Okay na po ako. Nabisita ko na naman sila dito at isa pa po, wala pong magbabantay kay Lucas." Ngumiti siya ng tumango ang lalaki. Isusubo na sana niyang menudo na maamoy niyang aroma niyon. Dali-dali niyang tinakpan ng ilong na makaramdam ng pagsusuka. "Ano ba to?" Anya. "Why? What happened?" Nag-aalalang tanong ni William.
Ang baho ng minudo, hindi mo ba naaamoy? Tanong niya rito. Nangunot ang noo nito at agad na inamoy ang ulam. Hindi naman ang bango nga mukhang masarap naman. Yak, parang bumabaliktad ang sikmura ako. Teka, may sakit ka ba? Ano nangyayari sa'yo? Ay, ewan ko nga po sir, pero okay lang po ako. Tumango naman ito. Ngumiti siya kahit na kinakabahan na. Pansin na pansin niya rin ang mga pagbabago sa kanyang katawan at may naiisip na siyang dahilan niyon. Hindi niya nga lang magawang aminin sa kanyang sarili. Hindi pwedeng buntis siya. Isang gabi lang namang may nangyari sa kanila ni William at hindi na yun nasundan pa. At kung totoo nga, paano niya sasabihin yun sa lalaki? Gayong simula pa lang, nilinaw na nito sa kanya na dapat professional lang silang dalawa. Malalim siyang napabuntong hininga. Masaya ang fiesta. Maraming nabiling kung ano-ano sa baratilyo sa Celeste at sumali rin sa mga palaro sina Raul at William. Sobrang nag-enjoy yung mga ito. Kinagabihan na may bumalik na rin sila sa Maynila. May pasok na rin kasi si Lucas kinabukasan. Pero bago sila umuwi, nagpadaan muna siya sa isang pharmacy. Nagpaalam siyang bibili ng gamot sa sakit ng ulo. Pero ang totoo, PT kit talaga ang binili niya. Isang linggo na rin siyang dilid na hindi kailanman nangyari dahil palagi namang regular ang kanyang dalaw. Nang magising siya kinabukasan, dali-dali niyang sinunod ang instruction sa balat ng PT. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapag yun sa lababo ng banyo. Ilan segundo lang ang nakalipas, pero pakiramdam niya ay ilang oras na lumilipas. Kalma, Celeste. Kalma. Pabulong niyang sabi sa sarili habang nakapamaywang. Pabalik-balik ang tingin niya sa maliit na puting stick sa kanyang harapan. Maya-maya, bumuntong hininga siya at muling tinignan yun. Napahawak siya sa bibig. Hindi pwedeng. Mahina niyang sambit. 2 guhit ang resulta niyon. Malito. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Hindi siya pwedeng mabuntis. Ano na lang ang sasabihin niya sa kanyang mga magulang? Paano niya aaminin yun kay William? Matatanggap kaya nito ang ipinagbubuntis niya? Napaupo siya sa gilid ng bathtub. Hawak-hawak pa rin niya ang PT na para bang mawawala yon kapag binitiwan niya. Paano? Nanginginig ang boses niya. Paano nangyari na umabot sa ganito? Mula sa labas ng banyo ay narinig niya ang mahinang katok. Celeste? Boses yon ni William. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa raw dyan sabi ni Nana Mabel. Dagdag pa nito. Napapikit siya. Oo, sandali lang. Pilit niya nilakasan ng boses pero ramdam niya ang panginginig niyon. Masama bang pakiramdam mo? Tanong muli na lalaki. Hindi, sagot niya agad. Ayos lang ako. Natahimik sandali sa labas. Tapos ay muling nagsalita si William. May trabaho pa ako, nagmamadali na ako pero bala ko sanang isabay na kayo ni Lucas sa pagpasok. Opo, sagot niya. Sige po. Nang marinig niya ang papalayong mga yabag na lalaki, ay mabilis niyang itinago ang PT sa loob ng maliit na pouch at siniksik yun sa ilalim ng bag niya. Mag-isip ka, Celeste. Bulong niya sa sarili. Hindi ka pwedeng magpanik. Paglabas niya ng banyo, ay naabutan niya si William sa sala na nagsusuot na ng necktie nito. Ang aga mo namang gumising. Sabi nito na nakangiti. Hindi ka ba puyat? Hindi po, sagot niya. Sanay na po ako sa ganitong gising. Napatingin si William sa kanya. Sigurado ka? Parang maputla ka. Pagod lang po siguro. Mabilis yan sagot. Ang dami kasi nating ginawa kahapon. Tumango ito. Oo nga, masaya naman. Lalo ka na, dami mo nabili sa baratilyo. Napangiti siya ng pilit. Pupunta lang po ako sa kwarto ko. May ayusin lang. Hindi na niya ito hinintay pang makasagot. Dali-dali na siyang pumunta sa kanyang kwarto. Napahawak siya sa tiyan niya na mapag-isa. Ano na ngayon? Tanong niya sa sarili. Sasabihin ko ba agad? O hihintayin ko muna? Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid niya. Paano kung hindi pa siya handa? Nalilito niyang bulong sa sarili. Paano kung ako rin? Hindi pa. Humigpit ang hawak niya sa PT. Pero nandito ka na.
Sabi niya sa nanginginig na luha. At kahit natatakot ako, hindi kita kayang baliwalain. Ibinaba niya ang piti at humiga sa kama. Nakatitig lang siya sa kisame. Hindi na siya sumama sa paghatid kay Lucas sa eskwela. Hanggang sa gumabinay, hindi pa rin mapakali sa Celeste. Inabangan niyan dumating si William upang sabihin dito ang totoo. Bahala na kung anong mangyayari. Ang mahalaga ay masabi niya rito ang totoo. Maya-maya pa'y dumating na si William. Bago pa ito makapunta sa kwarto nito'y, nilapitan na agad niya ang lalaki. "Sir, pwede ba kita makausap?" Tanong niya. "Mukhang seryoso yan ah. Ano ba yun?" "Pwede po bang sa labas po tayo? Mahalaga lang po talaga." Tumango ito at kunot noong sumunod sa gusto niya. "May problema ba?" Tanong sa kanya ni William na makalabas sila. Inabot niya rito ang pregnancy test result. Nagtatakang inabot naman ito iyon at tinignan. "2 lines? You're pregnant? Is it from that night?" Sunod-sunod itong tanong. Tumango siya. Opo. Alam kong hindi niyo rin ito inaasahan, sir. Hindi po ako magagalit kung paalisin na ninyo ako rito. Kaya ko naman pong buhayin na batang ito. Sinabi ko lang po talaga dahil tingin ko'y karapatan din naman ninyong malaman ang tungkol dito." Tumingin sa kanya ang lalaki. "Akala mo ba'y tataboy kita?" Hindi siya agad nakasagot. "Hindi ko po alam." Mahina niyang tugon. "Pero handa po ako sa kahit anong desisyon niyo." "Celeste." Tawag nito sa kanya, seryosong tinig nito. "Tumingin ka sa akin." Dahan-dahan siyang tumingin dito. Ramdam niya ang panginginig na mga kamay sa takot at kaba. "Hindi kita palalayasin." Mariing sabi nito. "Hindi ko magagawang pabayaan ka, lalo ng bata." Nanlaki ang mga mata ni Celeste. "Sir." "William." Mabilis itong putol. "Wag mo na akong tawaging sir ngayon." Napasinghap siya. Po. "May sasabihin din ako." Dagdag nito. "Matagal ko na sanang gustong sabihin ito, pero natatakot ako. Ayokong isipin mong sinasamantala kita." Napayuko siya. Ano po yun?" "Hindi aksidente ang lahat para sa akin." Diretsyong sabi nito. "I believe meeting you that night was fate." Napatingin siya muli rito. Ano pong ibig niyo pong sabihin?" "Matagal na kitang gusto, Celeste." Pag-amin nito, nanikip ang dibdib niya. "Sir William, huwag niyo pong sabihin yan dahil lang sa sitwasyon." "Hindi." Maagap nitong sagot. "Hindi ako naaawa lang. Hindi ako napipilitan dahil buntis ka sa magiging anak natin." Lumapit ito ng isang hakbang sa kanya. "Araw-araw kitang iniisip. Kung kumain ka na ba, kung pagod ka pa sa pag-alaga kay Lucas, kung okay ka lang ba, at tuwing humingiti ka, kailangan kong huminto at pagmasdan ka dahil gusto kong panoorin ka na masayang masaya." "Hindi po tama." Nanginginig niyang sabi. "Alam ko." Putol nito. "Alam ko may mali sa pagitan natin. Boss mo ako at empleyado kita. Kaya kung sasabihin mong ayaw mo, hihinto ako." Natahimik siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Pero ngayon," dugtong nito, "may bata tayong dapat isipin. At gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan at hindi ka mag-iisa." "Hindi po ako humihingi ng anuman." Mabilis niyang sabi. "Hindi po kita pipilitin." "Hindi mo kailangang humingi." Sagot nito. "Kusang loob kong ibibigay sa'yo lahat dahil gaya nga ng sabi ko, may nararamdaman na ako para sa'yo." Huminga ng malalim si William. "Gusto ko kitang makasama. Hindi dahil buntis ka sa magiging anak natin, kundi dahil ikaw si Celeste, ang babaeng mahal ko." Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. "Natakot po ako." Pag-amin niya. "Akala ko pagagalit kayo. Akala ko palalayasin niyo ako." "Hindi kita kayang saktan." Mariing sagot nito. "At hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko." Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. "Ano na mangyayari ngayon?" Tanong niya. "Magdadahan-dahan tayo sa lahat." Sagot nito. "Sa parang hindi ka masasaktan at sa parang matatanggap ni Lucas ang sitwasyon. Ayoko siya mabigla." Tumingin ito sa kanya. "Pero malinaw sa akin ang isang bagay." "Ano po?" "Hindi kita hayaang harapin to na mag-isa."
Staying with William and Lucas 5 years ago was the best decision Celeste has ever made. Hindi niya alam na magiging ganoong kaperpekto ang buhay nila. Nang makapanganak siya sa kanilang anak ni William, agad itong nag-propose sa kanya na hindi naman niya tinanggihan dahil aminin man niya o hindi. Sobrang obvious naman siguro kung ano ang nararamdaman niya para sa lalaki. Mommy! Sigaw ni Princess habang patakbon lumalapit sa kanya. Buhat-buhat ang isang maliit na backpack na halos mas malaki pa rito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya sa itsura ng anak o maaawa. Nako Princess, dahan-dahan ka sa pagtakbo! Saway niya sa anak at saka mabilis na yumuko para salubungin ang bata. Baka madulas ka. Mami, tingnan mo! Masiglang sabi ng bata habang binubuksan ang bag. May star ako sa kamay, binigay sa akin ni teacher. Talaga? Ngumiti siya. Ilan? 3! Anito sabay taas sa 3 daliri. Wow, ang galing-galing naman ng anak ko. Masuyo niyang sabi sabay halik sa noo ni Princess. Mommy! Singit ni Lucas mula sa sala. Nakasandal ito sa sofa at hawak ang cellphone. Ikaw na bang bahala kay Princess? Kasi kung oo, kukunin ko na yung charger ko at aakyat na po ako sa taas. Mommy, hindi niya maiwasang mapangiti nang maaalala niya ang unang beses na tinawag siyang mommy ni Lucas. Umiyak talaga siya noon. Lucas, sita niya rito. Unahin mo munang batiin ng kapatid mo. Aakyat ka na naman sa kwarto mo at magkukulong. Napangisi si Lucas bago tumayo. Hi, Princess! Kuya! Masiglang sagot ng bata. May star ako! Oo nga, narinig ko naman na sinabi ni Mommy. Natatawang sabi ni Lucas. Mabe-very good ka ulit ni Daddy niyan. Bigyan mo ako ng candy kapag binigyan ka niya ng prize, ah. Lucas? Muling sita ni Celeste sa makulit na anak. Joke lang, Mommy. Mabilis ang depensa nito. Relax. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Iling niya. Pero mahal na mahal mo pa rin naman po ako. Sagot ni Lucas na may ngiting alam nitong panalo na naman ito. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mahal na asawa. Ang ingay niyo! Natatawang sambit ni William. Saka ito naglakad papunta sa kanya. Akala ko may nag-aaway na eh. Daddy! Sigaw ni Princess at agad na tumakbo palapit sa ama. Binuhat ni William ang kanilang bunso. Hello, my baby princess. Kumusta ang school? May star po ako ulit, Daddy. Ulit na kwento ng bata na tila ba iyon na ang pinakamahalagang balita sa buong mundo. Talaga? Tumingin si William sa kanya. Manang-mana sa iyong anak natin, ha? Siyempre. Nakangiting sagot niya. Hindi naman pwedeng sa'yo. At bakit naman hindi? Ako kaya nagturo sa kanya magbasa. At ako nagturo sa kanya magsulat. Singit ni Celeste. At ako nagturo sa kanya magkulit. Biglang sabi ni Lucas. Sabay-sabay silang napatingin dito. Lucas! Babala ni William sa panganay nila. Joke lang po ulit. Taas kamay nitong sagot. Napailing siya habang tinatanaw ang kanya mag-ama. Ganun palagi ang eksena sa bahay nila. Maingay, magulo, pero puno ng saya. Lunch na ba? Tanong ni William. Opo, maghugas sa ng kamay. Sagot niya. Kuya, sabay tayo? Yaya ni Princess kay Lucas. Habang naglalakad pala yon dalawa ay lumapit si William sa kanya at marahang hinawakan ng kamay niya. Pagod ka na ba? Tanong nito. Hindi, sagot niya. Masaya nga ako eh. Sobrang saya ko. Ngumiti ang asawa niya. Salamat naman kung ganun. Para sana. Sa pananatili mo sa tabi namin ng mga bata. Mahina nitong sabi. Sa pagpili sa amin. Tumingin si Celeste sa kanyang asawa at nakangiting niyakap ito. Hindi ko kayo pinili. Parang ako ang pinili niyo eh. Sagot niya. Kayo ang tahanan ko, William. At habang buhay ako magpapasalamat sa'yo. Lahat ang meron ako sa'yo ngayon dahil yun sa'yo. Natahimik si William sandali bago siya niyakap. At sa gitna ng ingay ng bahay, tawanan ng mga bata at simpleng tanghalian na naghihintay. Alam na agad ni Celeste na tama ang lahat ng desisyong ginawa niya. William,
Bigla niyang tawag sa asawa. Naalala mo ba nung una akong tumira dito? Tanong niya. Oo, sagot nito. Tahimik ka pa nun. At nuknukan ka naman ng kasungitan nun. Bawi niya. Hanggang ngayon naman, balik ni William. Masungit ako sa ibang babae pero iba ako pagdating sa'yo. Ngumiti siya. Akala ko nun, pansamantala lang ang lahat. Tapos, tanong nito. Tapos, naging panghabang buhay na. Sagot niya. Natahimik ang mesa. Maging si Lucas ay hindi sumingit sa pinag-uusapan nilang mag-asawa. Mami? Mahinang sabi ni Princess. Happy ka po ba? Tumingin siya sa anak niya. Oo naman. Talaga po? Oo, dahil magkakasama tayo ng daddy at Kuya Lucas. Ulit niya. Sobra, wala na akong mahihiling pa. Gumiti ang kanyang anak. Inabot ni William ang kamay niya sa ilalim ng mesa at marahang pinisilyon. I love you so much, babe. Anito. I love you too. Sagot niya. I love you, Mommy and Daddy. Ani Princess. I love you too, Mommy and Daddy. Sabi naman ni Lucas. We love you too. Sagot nila ni William sa mga anak. Marahil nga ay totoo ang tadhana dahil iyon ang nagdala sa kanya sa buhay ni na William at Lucas noon. Nakatadhana siyang makilala mga ito, maging asawa ni William at maging pangalawang ina ni Lucas. At palagi siya nagpapasalamat sa tadhana sa pagiging mabait sa kanya. Sana lang ay nakatadhana rin siyang maging malakas at malusog sa mahabang panahon dahil nais pa niyang makasama ng matagal ang kanyang pamilya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!